ganito yung mga bangag. Ganito yung mga taong contaminated or under the influence of pulburon, under the influence of pinagbabawal, na ang tingin nila sila ay matino, tayo ay hindi matino. Dahil kung wala siyang trabaho na disbar na, ay talagang manglilimahid sa gutom. Dahil sabi ko nga, yung mga Chinese friends o mga negosyante dyan ay inuutangan mo, kinakwaryan. Kaya kahit nga kainin mo ang kipay ni Lisa, kakainin mo para lang manatili ka sa trabahong yan. Kahit na lunukin mo ang jetlog ni Kuting. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Dahil ulitin ko, ako man ay binigyan ng warrant of arrest ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. sa pamamagitan ni Anthony Taberna. Hindi po yan lingid sa inyong kaalaman na sila ay nag-invento ng address, and that is perjury. Kung ako po ay nandyan sa Pilipinas, ay pwede ko silang kasuhan ng bonggang-bongga like si Anthony Taberna sa pag-invento niya ng kasinungalingan. At marami actually, pero wala nga pong hustisya sa Pilipinas. Wala nang batas sa Pilipinas dahil bangag na ang gobyerno ninyo. Imagine ninyo mga kababayan, classic example nga ako na sumuporta sa kanila na alam ng gobyernong ito, even yan si Tabernang Bugo. Alam niya sa sarili niya na ako'y nakatira sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa US. Pero ibig sabihin, gumawa sila, nag-invento sila ng kwento para mapabigyan ako ng warrant of arrest para pag umuwi ako ng pag nagbakasyon ako, kasi when you say umuwi, dyan ako nakatira. But I am no longer in the Philippines. Okay? So mga kapalangga, bigyan mo siya ng ano. So ngayon, okay, sige lang. Bangag na bangag ngayon. Baka lumusot ng bonggang-bongga. Okay, so hindi na po ako nakatira sa Pilipinas. Okay, so nag-invento sila ng address para ma-warrant of arrest. Ma-issuean ako na warrant of arrest. Again, ang sabi nga dyan ni Jojo Morales, ni Agent Morales, hindi porket na-book ka, na mag-shot ka, at na-issuehan ka ng warrant of arrest, talaga ikaw ay convicted na katulad ni Jinggoy Estrada, 'di ba? Na bag-shot, convicted siya sa bribery o pagtanggap ng suhol. So ano yung gusto kong idiin? So ito yung madilim na katotohanan na ito yung sitwasyon sa Pilipinas. 'Di ba? Okay? So ngayon, mga kababayan, right. Doon pinag-usapan nga, what if kung wala ka nang wala ka nang pamasahe, pang tuition fee ng anak mo, wala ka ng pagkain, tapos si Lisa si Bangag Jr., dahil ikaw ay ordinaryong, let's say, vlogger ka or commenter ka, hinanap nila yung pangalan mo, let's say Juan de la Cruz, kunyari si Juan de la Cruz ay nag-comment na ganito, na ganyan, si Lisa ay kidnapper, mga ganon, di ba? Dahil, nanonood sila dito at talaga totoong kidnapper ang hinayupak na yan, tapos bigla kayong isi-single out, yung pangalan nyo, di ba, makikita, di ba, minsan yung iba sa inyo, merong blue check, merong verification, yung badge. So, pag may verification kasi sa Facebook badge, yan yung it's either your page or your identity or personality. So, kakasuhan ka na lang ng wala kang kamalay-malay dahil lang sa iyong comment. Dahil lang sinabi mo siya ay kordoroy ang mukha. So, ito yung gusto kong ipaunawa sa mga tao kahit saan mang sektor na ito po isang madilim na nararanasan nyo dyan sa Pilipinas, lalo na itong sa bangag na administrasyon na ito. So, yan ang, at sabi ko nga, hindi ko alam kung 1, 2, 3 o 1 milyong warrant of arrest ang meron ako sa Pilipinas dahil nga gustong-gusto nga akong ipagurgur ni Lisa at ni Marcos Jr. Ulit-ulitin ko,
na-report ko na po sila yan sa local authorities at na-report ko na rin sila sa FBI. So ngayon, ang sinasabi natin dito, ganito po katalamak. Ginawa nila kay Morales, ginawa nila sa akin, gagawin nila even kay Pastor Queboloy, 'di ba? Yung mga lumang kaso, hinalungkat nila. Ngayon, mga kababayan, bago ko tumutok dun sa extradition, dahil talagang nakakagalit itong inayupak na to. So ngayon, ito mga nangyayari sa Bamban mayor na ito, yung kesyo, hindi niya matandaan kung saan ba siya ipinanganak, birth certificate, mga dadada, hindi ko yun tinutukan. Okay? At later on, sinasabi ni Kuting na lahat daw ng tao sa Tarlac, kilala niya, pero hindi daw niya matandaan na itong taong ito ay, taga-Tarlac, mga ganon. Pero may mga lumalabas sa pictures na nakasama at sinuportahan niya sa campaign, di ba? So, yun yung palangga. Yeah, yesterday once more. Ngayon, mga kababayan, so hindi natin hindi naman dapat patulan. It's good na nandiyan kayo. Pero yun po ay pang-cover sa issue ng PIDEA leaks kay Morales. Okay? Tapos yung mga sinasabi ng isang patay gutom, tunay na patay gutom na na advisor ni Kuting sa anti-poverty daw. Oh my God. 'Di ba? Yung mga sinasabi na hindi daw naghihirap ang Pilipinas kasi daw maraming tao sa mall, matagal nang may tao sa mall. Bago ko pa nilisan ang Pilipinas, bago pa ako nag-migrate sa Amerika, marami ng tao sa mall. Pero hindi ibig sabihin yan ay mayaman sila. Dahil ang mga tao sa mall, yung iba dyan nagpapalamig. Isa ako doon, maaring isa sa inyo. Kahit wala kayong pera, kung gusto nyong pumasok sa mall, lalo na ngayon mainit sa Pilipinas, kaya yung mga taong yan nasa mall kasi dahil sa sobrang init ng panahon, ang karamihan walang air condition sa kanilang bahay. So, pumupunta sila sa mall. At ngayon, ang gusto kong sabihin dito sa VOVO na tunay na patay goods, okay? Siya ay talagang karapat-dapat lang talaga na tinanggalan ng lisensya dahil saan ka nakakakita? Hindi daw naghihirap, kathang isip lang daw ng Pilipinas o gawa-gawa o haka-haka lang ng mga Pilipino na kayo ay naghihirap. Oh, yun naman pala eh. Bakit nag-spend pa ang gobyerno sa jutang ginines na VOVO na yan? Okay? Diyan sa anti-SAR niya, anti-poverty eclabush na kung wala palang mahirap na Pilipino. Imagine mo? Oh, wala palang mahirap na Pilipino, okay ba signal natin? Pasensya na kayo sa signal. Okay, kasi hindi maganda signal natin ngayon. Hindi ako nakapagbayad. hindi maganda ang signal natin ng bonggang-bongga. Alright? Pero okay lang, at least narinig niyo yung nga bells ko. So ngayon, yan yun, mga kababayan. So, kita mo, kasi gusto nilang i-cover up yung PIDEA leaks. Okay? Sabi ni VT sila ang fake news na hindi naghihirap ang Pilipinas. See that? Ganito yung mga bangag. Ganito yung mga taong contaminated or under the influence of pulburon. Under the influence of pinagbabawal. Na ang tingin nila, sila ay matino, tayo ay hindi matino, yung common tao. Sa tingin nila, yung mga naghihirap na Pilipino, hirap na mga OFW, kayo ay mayaman. Well, we all know na ito ay cover up. We all know na ito ay pangbangag lamang. Kasi nga, talagang bagsak na itong si Marcos Jr. kasi international, sabi ko nga, alam na ng taong bayan na itong bangag na si Marcos Jr. ay talagang pulboronic. Alright? Tapos ang sinasabi pa nitong VOVO na kiss us kay Lisa Ahas. Bigyan ko lang uli doon sa mga kilala sa akin. Alam mo yung abogado na yan, alam mo yan, disbar na pala, talagang patay goods yan. Kasi, alam mo, nung nakasabay ko ngayon sa inauguration na yan, pati upuan, ninanakaw nila ng pamilya niya. Parang Marcos talaga. Upuan, bakit? You know that, na sa inauguration, yung nakasave na upuan for me,
I'm not naka-receive, first come, first serve yun. Nanilagay ko yung bag ko na doon ako nakaupo. Ninakaw ng pamilya yan. Upuan pa lang ninanakaw nyo na ng pamilya mo, ng anak mo na nakikinabang dyan sa presidential communications. Talagang magkikiss-ass ka kay Lisa dahil binigyan ka ng trabaho at pinapasweldo ka nang wala ka namang ginagawa. Yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mga kababayan, pati upuan ninanakaw niya. Yes, magnanakaw ng upuan niyang hunghang na yan. Diba? So doon pa lang. Okay? So kaya yung pagkikisas na kay Lisa, kay Jahas, kay kidnapper, kay Marcos Bangag, ay talagang kailangan niyang gawin yan para manatili siya sa pwesto niya dahil kung wala siyang trabaho na disbar na, ay talagang manglilimahid siya sa gutom. Dahil sabi ko nga, yung mga Chinese friends o mga negosyante dyan ay inuutangan mo, kinakwartahan mo, nagrereklamo na sa'yo, nagpapalibre ka, resort, restaurant, para makalamon ang pamilya mo. Ito yan. Kaya kahit nga kainin mo ang kipay ni Lisa, kakainin mo para lang manatili ka sa trabahong yan. Kahit na lunukin mo ang jetlog ni Kuting, na kasing liit ng naphthalene balls, lulunukin mo sa ngalan ng trabaho. Tandaan mo yan at i-cover up mo itong issue ngayon